Alam ninyo ba ang pakiramdam na maging invisible sa harapan ng taong mahal mo? Yung tipong andun ka na, harap-harapan kayo, pero para kang hangin sa kanyang mga mata. Yung tipong kahit gaano ka kahirap magtrabaho, kahit gaano ka kagaling, hindi kanya nakikita. Dahil ang nakikita niya ay ang damit mo, ang posisyon mo, ang titulo mo. Ganyan ang kwento ni Marco. At bago ko sabihin sa inyo kung paano nagbago ang lahat sa isang gabi, sa isang pagbukas ng pinto ng limousine, gusto ko munang dalhin kayo sa simula. Dahil ang tunay na kwento ay hindi nagsisimula sa tagumpay. Nagsisimula ito sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng isang tao. 5 taon. 5 taon siyang naghintay. 5 taon siyang nagtrabaho ng walang tigil. At sa lahat ng mga taong iyon, hindi siya nakita ng taong pinaka-importanteng nakita niya. Hanggang sa gabing iyon. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Taga Maynila. Anak ng isang simpleng magsasaka mula sa Batangas at isang guro na nagretiro ng maaga dahil sa sakit. Lumaki siya sa isang bahay na maliit, 3 kwarto para sa 6 na makakapatid, isang banyo na halos lagi na may pila tuwing umaga, at isang hapagkainan na kahit minsan ay hindi kumpleto ang pagkain. Pero si Marco ay may pangarap na mas malaki pa sa kanilang bubong. Mula pagkabata, mahilig na siyang magnegosyo. Sa edad na 10 taon, nagbibenta na siya ng yelo sa kanilang kanto. Sa 12, nagtayo siya ng maliit na tindahan ng candy sa loob ng kanilang paaralan na siyang pinaratangan ng kanyang guro ng pandaraya dahil hindi daw ito autorisado. Sa 14, nag-ayos na siya ng second-hand na cellphone at ibinebenta sa mas mataas na presyo. Hindi siya nag-aaral para sa mataas na grado. Nag-aaral siya para sa totoong mundo. Nang maabot niya ang kolehiyo, nag-scholarship siya sa isang kilalang pamantasan sa Maynila, Business Administration, at doon niya nakilala si Sofia de la Cruz. Diyos ko, kahit ngayon, pag naalala ni Marco ang unang pagkakataon na nakita niya si Sofia, hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang lahat. Nakatayo siya sa harap ng library, hawak ang makapal na libro, suot ang simpleng puting blouse at itim na skirt, at ngumingiti sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya yung tipo maganda na puro itsura lang. Matalino siya, mapanuri, matapang, at may galang sa lahat ng tao. Doon na in love si Marco. Hindi sa itsura, sa paraan niya ng pakikinig sa iba, sa paraan niya ng pagtingin sa mundo, para may solusyon sa bawat problema, para may dahilan sa bawat bagay na nangyayari. Nag-usap sila sa isang group study. Nag-debate sila tungkol sa isang case study sa marketing. Nagkaiba sila ng opinion. At sa halip na mag-back down, si Sofia ay nanindigan sa kanyang punto. May respeto, may datos, at may ngiti. Doon natapos ang Marco. Tapos na siya. Nahulog na ang puso niya ng walang babala. Pero hindi madali ang simula nila. Si Sofia ay mula sa isang kilalang pamilya sa Maynila. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang malaking kumpanya ng logistics. Hindi sila sobrang yaman, pero kilala sila. May panggalan, may connection. At ang ina ni Sofia, malinaw ang sinabi niya minsan sa kanyang anak habang kasama si Marco. Maganda ang bata na iyon, anak, pero walang kinabukasan. Hindi narinig ni Marco ang linyang iyon directly, pero naramdaman niya ito sa bawat interaksyon. Sa bawat pagkakataon na siya ay hindi imbitahan sa family dinner. Sa bawat beses na tinanong siya ni Sofia kung anong trabaho ang gusto niya sa hinaharap at parang hindi sapat ang kanyang sagot. Sa bawat sandali na pakiramdam niya ay sinusubok siya ng mundo at hindi siya pumapasa. Nagmahal pa rin si Sofia sa kanya. Hindi namin maaaring burahin iyon. Pero ang pagmamahal ay may kasamang kondisyon na hindi sinasalita. Maging sapat, maging angkop, maging katumbas. At si Marco, sa kanyang buong puso, sinubukan niyang maging iyon. Noong nag-graduate sila, hindi agad nakahanap ng trabaho si Marco.
3 buwan siyang nag-apply sa iba't ibang kumpanya. 10 beses siyang na-reject. 15 beses siyang hindi man lang tinawagan para sa isang panayam. At sa bawat araw na lumipas, pakiramdam niya ay mas malayo siya kay Sofia. Hindi sa distansya, kundi sa antas ng buhay. Isang araw, may nakita siyang job posting. Driver para sa isang executive limousine service. Magandang sahod. Medyo flexible ang oras. At higit sa lahat, may kasamang libreng training para sa advanced driving at basic na kaalaman sa negosyo para sa mga driver na gustong mag-advance sa kumpanya. Sinabi na iba sa kanya, huwag, sobrang baba naman. Kolehiyado ka, Marco. May degree ka. Hindi mo naman ito para sa iyo. Pero si Marco, nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Nakita niya ang access. Dahil ang mga tumatawid sa kanyang sasakyan ay hindi mga ordinaryong tao. Sila, negosyante, mga tao may kapangyarihan. At kung matuto ka na makinig, tunay na makinig sa mga pag-uusap sa likod ng limousine, mas maraming maaari kang matuto kaysa sa kahit anong libro. Nag-apply siya, natanggap siya, at nagsimula ang 5 taon. Sa una, simple lang ang trabaho. Sunduin ang kliyente, ihatid sa destinasyon, maging tahimik, maging propesyono, iwasan ang pakikialam sa negosyo ng iba. Ganun lang. Pero si Marco ay hindi kayang maging tahimik ang isipan. Sa bawat biyehe, nakikinig siya. Hindi siya nanghihimasok, hindi siya nagtatanong ng walang dahilan. Pero nakikinig siya. At sa kanyang libreng oras, nag-aaral siya. Mga libro tungkol sa negosyo. Mga podcast tungkol sa investments. Mga online course tungkol sa supply chain, sa logistics, sa teknolohiya. Hindi alam ng sinuman ito. Hindi alam ni Sofia na habang hinihintay niya ng halos 1 oras tuwing ipinagpaaliban nila ang kanilang date, nag-aaral si Marco sa loob ng kotse. Hindi alam ng kanyang mga kasamahan na ang driver na lagi nilang nakikita na tahimik at seryoso ay nagtatayo na sariling negosyo sa isipan niya tuwing gabi. Nagsimula siyang magsulat ng business plan. Hindi isa, marami. Sinubukan niya ang isang maliit na online selling business sa side. Inalaki niya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, nagtayo siya ng maliit na logistics coordination service. Ginamit ang kaalaman na natutunan niya sa kanyang trabaho at sa mga pag-uusap sa likod ng limousine. 2 taon pagkatapos na magsimula siya bilang driver, may maliit na siyang kita mula sa sariling negosyo. Hindi malaki, pero lumago ito ng dahan-dahan. Parang binhi na dahan-dahang sumisira sa lupa. Sa 3 taon, nagsimula na siyang kumita na mas malaki kaysa sa kanyang sahod bilang driver. Pero hindi pa rin siya umalis sa trabaho. Dahil naintindihan niya ang isang bagay na hindi kaagad naintindihan ng karamihan, ang access ay may halada. Ang tiwala ng mga kliyente sa kanya ay may halada. Ang kanyang reputasyon bilang isang diskreto, mapagkakatiwalaang driver ay isang asset na hindi niya basta-basta itatapon. Sa 4 na taon, nagsimula na siyang mag-invest. Stocks, real estate, maliit pa lang pero nagsimula na. At ang kanyang logistics business. Inalaki na niya ito ng sapat para mangailangan ng sariling opisina at ilang empleyado. Pero sa lahat ng oras na iyon, sa lahat ng pag-unlad at tagumpay na dahan-dahang nangyayari sa buhay ni Marco, si Sofia ay wala. Hindi siya tumitigil sa pagmamahal kay Sofia. Hindi iyon ang nangyari. Ang nangyari ay mas masakit kaysa doon. Sa 6 na buwan ng 3 taon nila, sinabi ni Sofia ang mga salitang hindi na maaaring burahin ni Marco sa kanyang alaala. Marco, mahal kita, pero hindi ko makita ang aming kinabukasan. Ikaw ay nadiwanan, at hindi ko kaya maghintay ng walang katiyakan. Hindi siya nagtanggol. Alam niya na kung sasabihin niya ang lahat, ang kanyang plano, ang kanyang negosyo, ang kanyang pag-unlad, arang nagpapaliwanag na siya, arang nagmamakaawa. At hindi iyon ang gusto niyang gawin. Kaya nanahimik siya. Tinanggap niya ang paalam. At sa loob ng limousine na kanyang kinakabitan tuwing gabi,
Umiyak siya ng tahimik, ang uri ng pag-iyak na hindi gumagawa ng ingay dahil kahit ang sariling sakit ay kailangan mong panatilihing maayos. Pero hindi siya tumigil. Sa katunayan, ang paghihiwalay ang naging gasolina ng lahat. Hindi niya pinatunog ang sakit. Hindi niya binuhos sa social media. Hindi niya sinabi sa mga kaibigan. Binuhos niya ito sa trabaho, sa negosyo, sa pagkatuto, sa pagbuo. At sa ika-5 taon, ang taong hindi niya alam na magiging pinaka-importanteng taon ng kanyang buhay, ang lahat ay nagsimulang magbukas. Isang malaking investment deal ang dumating sa kanyang mesa. Hindi basta-basta, isang partnership sa isang regional logistics company na naghahanap ng bagong CEO para sa kanilang expanded Philippine operations. Ang taong nag-recommend sa kanya, isa sa mga kliyente niya sa limousine, isang matandang negosyante na sa loob ng 3 taon ay napansin na kahusayan, katalinuhan, at integridad ni Marco. Sa isang gabi, ang lahat ay nabago. Binuksan niya ang pinto ng limousine para sa kanyang kliyente, gaya ng daan-daang beses na niyang ginawa. Pero ngayon, may hawak siyang bagong titulo. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pagtatrabaho ng walang luha, pagkatuto ng walang pahinga, at pag-ibig ng walang patawid, hindi pa niya alam na sa loob ng hotel na kanyang pinapuntahan ng kanyang kliyente, naghihintay ang isang taong nagbago ng lahat ng plano niya. Naghihintay si Sofia. Hindi siya nagsimula ng magbago ang kanyang kapalaran sa isang malaking paputok na pangyayari. Nagsimula ito sa mga maliliit na desisyon na tila walang kahulugan sa sandaling ginawa niya ang mga ito. Ang desisyon na manatiling tahimik kahit gusto niyang magsalita. Ang desisyon na matuto mula sa bawat sitwasyon, kahit ang sitwasyong iyon ay nakakahiya. Ang desisyon na hindi hayaan ang sakit na maging dahilan para tumigil. Marami tayong kilalang tao na nag-aantay ng malaking sandali, ng isang pagkakataon, ng isang taong magtitiwala sa kanila, ng isang kaganapan na magbabago ng lahat. Pero si Marco ay hindi naghintay. Habang naghihintay ang iba, nagtatayo siya. Habang nagrereklamo ang iba, nag-aaral siya. Habang nagpapaliwanag ang iba kung bakit hindi nila magagawa ang isang bagay, ginagawa na niya ito. Ito ang pinaka-importanteng aral na makukuha mo sa kwento ni Marco. Ang tagumpay ay hindi nangyayari sa iyo. Ginagawa mo ito, araw-araw, kahit walang nakakakita, kahit walang nagpupuri, kahit walang naniniwala. Nang dumating ang gabing iyon ng malaking company event sa isa sa mga pinakamagandang hotel sa Maynila, kasama ni Marco ang kanyang dating employer sa limousine, gayon bilang isang espesyal na bisita, hindi bilang driver. Pero dahil sa ugali at respeto, inalok pa rin ni Marco na buksan ang pinto. At nang bumukas ang pinto ng limousine, naroroon si Sofia, naghihintay para sa isang kliyente. Nagtatrabaho siya ngayon bilang events coordinator para sa isang malaking korporasyon, isang magandang trabaho, isang maayos na buhay. Pero nang makita niya si Marco, nag-freeze siya. Hindi niya kilala si Marco sa damit na iyon, sa tiwala na iyon, sa presensyang iyon. Nang makilala niya siya, ang una niyang reaksyon ay ngiti, yung tipong ngiti ng pagkakilala, ng nostalgia. Marco Reyes, ikaw ba iyan? At si Marco, na 5 taon na nagtrabaho ng walang tulong ng sinuman, na 5 taon na pinatunayan ang sarili niya sa sarili niya lamang, ngumiti rin. Hindi ito ang ngiti ng nagtatago o nagtatangkilik. Ito ang ngiti ng isang taong nakaalam ng isang bagay na hindi pa alam ng iba. Ako iyan, Sofia, ang kanyang dating employer, na nakatayo sa tabi niya, ay nag-abante. Ay, kilala mo pala si Marco. Isang magandang coincidence. Sofia, ito ang aming bagong CEO para sa Philippine operations. Marco Reyes. Nanahimik si Sofia. Hindi ito ang panahon para sa mahabang kwento ng pagbabago ng puso o ng dramatikong reunion. Dahil ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng twist. Ang katotohanan ay si Marco ay hindi naghihintay para sa sandaling ito bilang palabas. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa sarili niya. At ngayon, ang lahat ng iyon ay totoo.
Hindi dahil gusto niyang patunayan ang isang bagay kay Sofia, kundi dahil pinalago niya ang sarili niya. Pero hindi mapipigilan ni Sofia ang tanong, kailan pa? At ang sagot ni Marco, ang sagot na kumakatawan sa 5 taon ng katahimikan, ng pagkatuto, ng pagmamahal at pagkawala ng pagmamahal, ay simple lamang, simula nang umalis ka. Hindi ito sinabi ng may galit. Hindi ito sinabi para masaktan siya. Sinabi ito ng may katotohanan, yung uri ng katotohanang tumatagos dahil totoong-totoo ito. Minsan sa ating buhay, ang pinaka-importanteng taong kailangan nating patunayan ang ating sarili ay ang ating sarili mismo. Hindi ang ating mga magulang, hindi ang ating mga kaibigan, hindi ang taong mahal natin, tayo mismo. Dahil kung gagawa ka ng mga bagay para lang patunayan ang sarili mo sa iba, ang tagumpay mo ay magiging pabago-bago, nakasalalay sa opinyon ng iba, sa pagkilala ng iba, sa pagsang-ayon ng iba. Pero kung gagawa ka ng mga bagay dahil totoo ka sa iyong sarili, dahil naniniwala ka sa iyong potential, dahil pinili mong lumago kahit walang nagbibigay sa iyo ng pahintulot, ang tagumpay mo ay magiging matatag. Hindi ito maaalis ng sinuman. Si Marco ay nag-aaral ng 5 taon, hindi para mapatunayan si Sofia mali. Nag-aral siya dahil mayroon siyang pangarap. Nagmahal siya kay Sofia ng tunay, at ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagpapatunay. Pero ang tunay din na pag-unlad ay hindi naghihintay ng pahintulot. Maraming tao ang naghihintay ng tamang oras. Naghihintay ng tamang kondisyon. Naghihintay na ang lahat ay perpekto bago magsimula. Pero walang tamang oras na darating kung hindi mo ito hahanapin. Walang perpektong kondisyon kung hindi mo ito lilikha. Ang tamang sandali ay hindi dumadating, ginagawa mo ito. Si Marco ay nagsimula ng may maling oras, maling posisyon, maling titulo. Driver. Anak na magsasaka. Walang koneksyon. Walang puhunan. Walang taong nagtutulak sa kanya pasulong. Pero may isang bagay siya na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Determinasyon na hindi kailangan ng publiko. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nabigo sa kanilang mga pangarap? Hindi dahil wala silang talento. Hindi dahil wala silang oportunidad. Kundi dahil hinihintay nila ang pag-apruba ng iba bago magsimula. Hinihintay nila na sabihin ng mundo sa kanila, ikaw ay sapat na. Ikaw ay karapat-dapat na. Maaari ka nang magsimula. Pero ang mundo ay hindi ganyan ang trabaho. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng pahintulot. Ang mundo ay nagbibigay ng mga pagsubok, at ang mga taong pumapasa sa mga pagsubok na iyon nang walang nagmamasid, nang walang nagpupuri, nang walang nagbibigay ng medal, sila ang mga taong sa huli ay nakatayo sa pinakatuktok. Pag-isipan ninyo si Marco na nag-aaral sa loob ng kotse habang naghihintay. Walang nakakakita sa kanya. Walang nagpupuri. Walang nagtatala ng oras niya ng pag-aaral. Pero ginawa pa rin niya ito, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Iyan ang pinagkaiba niya sa karamihan. Hindi siya nag-post ng quotes tungkol sa tagumpay. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang mga plano. Ginawa niya lang ito. Tahimik, konsistente, at may layunin. At tungkol naman kay Sofia, kailangan nating maging maawain dito. Siya ay hindi kontrabida sa kwentong ito. Siya ay isang taong nagmahal ng tunay pero natakot. Natakot sa kawalan ng katiyakan. Natakot sa posibilidad na hindi magiging sapat ang pag-ibig sa gitna ng kahirapan. Natakot na mahalin ang isang tao ng buong puso at mawalan ng lahat kung hindi ito gumana. Ang takot ay hindi nagpapahina sa tao. Ang takot ay nagpapaliwanag ng tao. At si Sofia, sa lahat ng kanyang talino at lakas, ay may takot. Tulad ng lahat tayo. Ang pagkakaiba ay ang ating ginagawa sa takot na iyon. Ang ginawa ni Sofia ay umalis. Pinili niya ang katiyakan. At sa maraming paraan, naintindihan niya na iyon. Hindi natin maaaring husgahan ang isang tao sa bawat desisyon na ginawa niya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pero ang ginawa ni Marco ay nanatili. Hindi sa relasyon, naalis na iyon. Nanatili sa pangarap. Nanatili sa pagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang potential.
At kahit nawala ang isa sa mga dahilan niya para lumaban, nakahanap siya ng mas malalim na dahilan. Ang mga tao ng kahirapan ay hindi sumira kay Marco. Hinubog nila siya. Ito ang kwento ng limousine. Ito ang kwento ng driver na si. Pero higit pa rito, ito ang kwento ng bawat isa sa ating lahat na nakaramdam ng hindi sapat, na nakaramdam ng hindi nakikita, na nakaramdam ng parang naiiwanan. Para sa inyo na ngayon ay nasa pinaka-base ng inyong biyehe, na pakiramdam ninyo ay hindi kayo kinikilala, na ang inyong titulo ay hindi katumbas ng inyong kakayahan, na ang taong mahal ninyo ay hindi nakikita ang inyong potential. Gusto ko ninyong marinig ito. Ang hindi ka makikita ngayon ay hindi patunay na hindi ka karapat-dapat na makita. Ito ay isang yugto. Ito ay isang bahagi ng proseso. At ang pinakamagandang bahagi ng prosesong ito ay nasa iyo, nasa iyong mga kamay, nasa iyong mga desisyon, nasa iyong mga gabi na walang nagmamasid sa iyo habang nag-aaral ka, nagtatayo at lumalago. Si Marco ay hindi naghintay na ang mundo ay maniwala sa kanya. Naniwala siya sa sarili niya. At nang dumating ang sandali ng pagkilala, hindi niya kailangan pang sabihin ang lahat dahil ang kanyang presensya mismo ang nagsalita. Ganyan din ang maaari mong gawin. Hindi mo kailangan ng malaking announcement. Hindi mo kailangan ng pag-aproba ng iba. Hindi mo kailangan ng tamang oras o tamang lugar o tamang sitwasyon. Kailangan mo lang ng isang desisyon. Ngayon, sa puntong ito, na magsisimulang gawin mo ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa dahil naghihintay ka ng pahintulot na hindi kailanman darating. Simulan mong gayon, kahit maliit. Kahit hindi perpekto, kahit walang nakakakita. Dahil sa isang araw, at hindi mo malalaman kung kailan iyon, magbubukas ka ng pinto at makikita ng mundo ang taong itinayo mo sa lahat ng mga taon na katahimikan, pagsisikap, at pagpapatunay sa sarili. At sa sandaling iyon, hindi mo na kailangan ng pahintulot ng sinuman. Magiging libre ka na. Ngayon, bago tayo magwakas sa kwentong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na hindi pa natin tinalakay. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, hindi agad nagbago ang lahat para kay Marco at Sofia. Hindi ito isang fairy tale na biglang nagkaayos. Hindi ito isang reunion na nagtapos ng lahat ng sakit. Nagkita sila ulit. Nag-uusap. At sa pag-uusap na iyon, may sinabi si Sofia na naging isa sa pinakamatapang bagay na narinig ni Marco. Hindi kita hiniling na umalis at magtagumpay. Hiniling ko lang na manatili at labanan ang lahat kasama ko. At para sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon, hindi alam ni Marco ang sagot. Dahil may katotohanan sa sinabi ni Sofia. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagtagumpay. Tungkol ito sa pagiging kasama, sa pagiging naroon, sa pagpili ng isa't isa kahit hindi pa kayo perpekto. Kahit hindi pa kayo sapat, kahit hindi pa kayo handa. Baka ang pinaka-importanteng katanungan ay hindi kung sino ang nagtagumpay at sino ang nabigo sa pagitan nila, kundi kung ano ang talagang ibig sabihin ng pagmamahal sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Maaari bang mahalin ang isang tao ng lubos at bitawan pa rin sila? Maaari bang lumago ng mag-isa at matuklasan na ang ilang mga kapintasan ng sariling paglalakbay ay hindi lang tungkol sa ambisyon, kundi tungkol din sa natutunang maging bukas, mahina, at nagbibigay ng tiwala sa ibang tao? Iniisip pa rin ni Marco ang mga tanong na ito. Kahit ngayon, bilang kahit matagumpay, kahit kinikilala na, iniisip pa rin niya. At siguro, iyan ang pinakamakatotohanang bahagi ng kanyang kwento. Ang tagumpay ay hindi nagbibigay ng lahat ng sagot. Nagbibigay ito ng kalayaan para magtanong na mas malalim na mga katanungan. Sino talaga tayo sa gitna ng ating tagumpay? Sino tayo nang wala pa ito? At sa pagitan ng dalawang bersyon ng ating sarili, ang nagtagumpay at ang naghihirap, sino ang mas totoo? Siguro, ang totoo ay pareho. Ang bawat bersyon ng ating sarili, ang driver at ang ang naghihirap at ang matagumpay, ang nag-iisa at ang minamahal, lahat ito ay bahagi ng isang kwento. At ang kwentong iyon ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang kwento ni Marco. Hindi pa tapos ang kwento mo.
At doon nagsisimula ang pinakamagandang bahagi. Ang unang kabanata ng tunay mong buhay ay nagsisimula sa sandaling tinanggap mo na ang kung sino ka ngayon ay hindi ang huling bersyon mo. Na ang kahirapan mo ngayon ay hindi ang kabuuan ng iyong kwento. Na ang mga taong hindi nakakakita sa iyo ngayon ay hindi may kapangyarihang tukuyin ang iyong halaga. Ikaw ang may hawak ng pentel. Ikaw ang may hawak ng kwento. Kaya sulat ka, kahit tahimik, kahit walang nagbabasa, kahit hindi perpekto ang simula. Dahil isang araw, magbubukas ka ng pinto at doon, sa kabila ng pinto na iyon, ay ang buong mundo na naghihintay na makilala ka.